Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 7, 2025. Well, very historical po ang nangyari, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Because as reported yesterday, Cardinal Luis Antonio Tagle was elected as the new Pope, Vice Saint Francis, Pope Saint Francis. At ang balita natin, ang inadapt na pangalan ni Cardinal Tagle as a Pope is Saint Francis the Second. Congratulations po sa lahat ng mga Katoliko sa buong mundo, especially the Filipino people. Ang comment nga lang natin dito kay Pope Francis II, as distinguished from then very well-known Cardinal Sin, ito pong si Cardinal Tagle, no comment po siya sa political happenings in the Philippines. Wala po tayo naririnig na kahit anong comment mula sa kanya. Sa kabilang dako naman, may mga ilang obispo at pare na Katoliko na may komento tungkol sa nangyayaring politika sa Pilipinas. Naalala nga natin, may isang obispo na nagsabi na gusto niyang mabalik ang Duterte brand of management in this country. At mayroon din naman isang obispo na nagsabi na yung paglilingkod natin sa Panginoon ay kasama din yung pagsisikap at pagnanais natin na maalis ang mga katiwalian sa pangalan. So in other words, meron ng mga church leaders from the Catholic sector na nagkokomento tungkol sa politika sa Pilipinas. Yet, itong si Pope Francis II, wala pong komento. At tingnan po natin kung ano yung kanyang tatahaking landas as a Pope. Whether magkaroon siya ng pagpapahayag tungkol sa nangyayari sa Pilipinas, being his home country. So, at any rate, we congratulate the Catholic Filipinos for having a Filipino Pope. Talaga pong makasaysayan niya. Anyway, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, gusto po nating pag-ukulan itong survey na lumabas mula sa SWS. Kasi nung una po, at ito po ay tinalakay ng isang vlogger, kung hindi tayo nagkakamali, si General Taganas. At sabi na, base sa article ni Robert Tiglao, kung saan sinasabi nila na mali ang fake news ang inilabas na survey ng SWS tungkol doon sa di umano majority of the Filipino people ay gusto ma-impeach si Inday Sara. At lately naman naglabas itong pinakahuli ng mananalong senatorial slate, 10
ay manggagaling sa bagong alyansa ng Pilipinas. Dalawa lang ang pagkatanda natin na pumasok sa na PDP Laban candidates in the person of Bongo and Bato de la Rosa. So, bigyan po natin ng komento itong issue o itong survey ng SWS. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ayon doon sa analysis di umano ni Robert Tiglao, sikat na columnist, ay mali ang ginawang survey ng SWS tungkol doon tungkol sa sinasabing majority of the Filipino people wanted Bibi Sara to be impeached. Bakit po mali? Sapagkat doon sa mga respondents, I think more than 2,000, 53% ang sabi they are not aware about the impeachment of Bibi Sara. Doon sa 47% na nagsabi na alam nila yung impeachment, 41% doon nagsabi na they wanted to impeach Inday Sara. Yung 6% may sinagsabi doon ng comment at mayroon din nagsabi doon something about 5% na ayaw nila. So, ang ginawa ng SWS, binaliwala yung 53%, ang binilang lang ay 47% na sabi aware sila about the impeachment. And because 41% of which say na gusto nilang ma-impeach si Inday Sara, so pinalabas lang that majority of the Filipino people wanted Inday Sara to be impeached. Kalokohan po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Alam po natin na 41% is not the majority. The majority is 50% or 53% rather, based on that survey. At itong 53% na ito, na nagsasabi they are not aware, hindi nangangahulugan na gusto nilang ma-impeach. Rather, pwede nating interpret ito as they do not want Inday Sara to be impeached. The reason why they are not interested about the story of impeachment, kasi wala silang pakialam dahil ang tingin nila ay Vice President yan, hindi Vice Presidente. Lalo na si Inday Sara was voted by 32 million. If there would be an interpretation as to 53%, that should rather be interpreted na ayaw nilang ma-impeach si Inday Sara. Iyon ang majority. Or kung hindi mo man bibigyan ng interpretation yan, as they are not aware, so be it. 53% is not aware. Majority of the Filipino people is not aware of the impeachment news. But the 41% who said that they want Inday Sara to be impeached definitely could not represent the majority of the Filipino people. So for the SWS na sabihin based on that fact, for SWS to say that majority of the Filipino people wanted Bibi Sara to be impeached is definitely fake news. Fake news po yan. Ngayon, recently lumabas ang survey.
nila. Ito ay from February 15 to 18 survey, sabi. And accordingly, dalawang PDP laban lang ang pumasok, and the person of Bongo and Bato de la Rosa. Contrary to other surveys, at saka makikita naman natin sa trend sa campaign cortege na talagang magasikat ang PDP laban because of Duterte. Yet, doon sa survey na pinalabas ng SWS, dalawa lang na PDP laban ang pumasok. So ano po ang implication nito? Kung ibabasa din natin sa una nilang survey tungkol sa impeachment ni Bibi Sara, ang pwede po natin sabihin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, that the SWS allows itself to be used by the Malacanang para i-condition ang publiko in favor of conditioning the public that the Filipino people is in favor of the new Bongbong administration and against the Dutertes. Ito po ang ginagawa ng SWS. Public conditioning that the sympathy of the public is towards the Marcos administration, assured by this survey result. Well, of course, hindi tayo magtataka kung gano'n man because the Malacanang is paying huge money of the people para ipansuhol doon sa mga taong gusto magpabayad. Kaya ang atin pong tinatanong dito sa SWS, kayo po ba ay nabayaran na rin para magkaroon kayo ng ganitong public conditioning? Dati po, ang akala natin, one of the most credible survey company, itong SWS. Kaya kumbaga, kung ano ang inilalabas nito, pinapaniwalaan natin. But this time, mukhang questionable na po yung inyong mga survey result. Sapagkat nakitaan po natin kayo ng basihan upang sabihin na kayo ay mukhang pumayag na rin na maging instrumento ng bangag na Pangulo upang mabudol ang sambayanang Pilipino. Naunawaan po natin yan sapagkat kung malaking pera ang kapalit, mahirap talagang tanggihan. Kaya nga lamang, ang sinasabi po natin ngayon sa ating mga kababayan na mukhang hindi nakapanipaniwala ang mga survey ng SWS. Sapagkat ito man ay naglalabas na rin ng fake news upang mapagsilbihan ang amo nila. Sayang po sapagkat ang akala natin noon kapanipaniwala at dapat pagkatiwalaan ang survey ng SWS. Well, tingnan po natin. We are not aware of other surveys yet. Pero
yung mga maliliit na nag-online survey, ang sinasabi, nangunguna ang PDP laban senatorial candidates, especially ito si Marcolita, si Bongo, si Bato. Pero dito sa SWS survey, walang pumasok, dalawa lang. Itong si Bato at si Go. The rest ay alyansa ng bagong Pilipinas ng bangag na Pangulo. So ang gusto lang po natin dito sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong inilalabas ng SWS na mga survey ay hindi na rin kapanipaniwala sapagkat fake news na ang layunin sa atin pong paniniwala ay mental condition, public conditioning upang papaniwalain ang sambayan ng Pilipino na gustong-gusto ng karamihan pa rin mga Pinoy si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Kaya kung sino man ang kanyang i-endoso ng mga kandidato ay siguradong panalo. Kung i-connect po natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, dito naman sa ginawa ng Comelec, particularly ni George Garcia laban dito kay Atty. Respicio, ay talagang masasabi natin na the government, the president is using all agencies of the government with a syndicated operation para to wield power, ma-dispose ang mga Duterte at ang mga kapanalig dito. Nang sa gayon, magawa nila ang gusto nila na manatili sa kapangyarihan. Katulad po ng ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito po ang nakikita natin trend. So far, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mukhang ang Supreme Court na lamang ang hindi nahahawakan ng bangag na Pangulo. Sapagkat kung nanonood po tayo sa mga oral arguments tungkol dito sa mga kaso na isinampa laban sa administrasyon, katulad po ng PhilHealth, ng budget 2025 national budget, makikita po natin na sa pamamagitan ng interpolation ng mga justices of the Supreme Court, mas lalo pong nakikita natin ang mga kabulastugan na ginagawa, ang mga katiwalian na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Halimbawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung paulit-ulit na tinatanong ni Associate Justice Lazaro Javier, na kung saan nabulgar doon na itong Guimaras Antique project na pinunduhan ng Export-Import Bank ng Korea, South Korea, in terms of loan, ay paulit-ulit na pinunduhan
ng Marcos administration. And take note, 100 billions ito. Kaya itong pera ng PhilHealth na 60 o 80 billion, almost 90 billion, kinuha daw dyan para ipondo ulit sa nabanggit na proyekto na napondohan na ng foreign loan, napondohan na rin ng minsan ng gobyerno, ngayon pinupondohan na ulit with the PhilHealth money. So makikita po natin ang katiwalian. In the same way na itong tungkol sa budget, may mga blanks na talagang pinildapan. So, in other words, itong mga aligasyon ng mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon ay may basihan. At dito sa Supreme Court, sa oral arguments, kung ating mapapanood, ay talagang napapatunayan na mayroon talagang katiwalian sa bahagi ng administrasyong Marcos. At nakakalungkot dahil kahit itong mga independent, mga private companies katulad ng SWS at siguro marami pang iba dyan, ay nagagamit na rin ng administrasyon upang papaniwalain ng taong bayan na gustong-gusto ng mayoryang Pilipino ang administrasyong Marcos. At ito po ang ginagawa ngayon. Nakakalungkot sapagkat makikita natin na kahit ang SWS na kapanipaniwalang survey company ay mukhang nagagamit na rin. Dahil kung hindi ito nagagamit, bakit ganito ang kanilang pagpapalabas ng balita? Ang basihan nga, konkretong basihan dito, yung sa impeachment tungkol kay Inday Sara, na pinalabas nila na majority of the Filipino people wanted VP Sara to be impeached. At ito ngayon, itong mga surveys tungkol sa senatorial slates, pinalalabas nila na 10 out of 12 is in favor of the alyansa ng bagong Pilipinas. So, talagang makikita po natin dito yung concerted effort of public conditioning tungkol dito po sa darating na eleksyon. Sabi nga natin, kasi kung wala pong ganong effort sa bahagi ng halimbawa kung elect na papanalunin ang mga kandidato ng bangag na Pangulo, hindi sana nakikinig sila sa mga suggestion kung paano mapangalagaan, paano matiyak ang clean, credible, and honest election. Pero hindi. Sa halip na makinig, kinasuhan agad si Atty. Respicio, patatanggalan ng lisensya sa pagka-CPE,